Magandang buhay mga bata! Ito na naman si Teacher Elsa, isang katikista na nagtuturo ng katekesis. Kamusta na kayo mga bata? Kamusta ka na Chep-Chep? Kamusta ka na Marie? Alam niyo ba kaninang umaga, pagising ko, may nabasa akong message sa Facebook. Gusto niyo bang malaman? Makaka-relate kayo dito sa message na to. Sige, tingnan natin. Sa mga oras ngayon, hindi natin alam kung ilan nga ba ang umiyak at nalulungkot. Pero masasabi ko lang, huwag mong kalimutan may nagmamahal sa iyo. Huwag mong hayaan na manatili ka sa kalungkutan. Iiyak mo ngayon, bukas laban ulit. Kaya mo yan. Mga bata, nakarelate ba kayo? Ako nakarelate. Pag-usapan natin ngayon kung ano ang nilalaman ng mensahe. Sabi dito, sa mga oras ngayon, hindi natin alam ilan nga ba ang umiiyak o nalulungkot. Mga bata, marami bang nalulungkot at umiiyak ngayon? Bakit? Kanina, narinig ko kayong dalawa nagkukwentuhan. Sabi mo, Jep, nakita mo nanay mo umiiyak kasi wala ng bigas. Wala pang bigay si Mayor. Ako naman, nalulungkot kasi naglakad ako ng napakalayo. Kasi walang sasakyan. Tama. Maraming nalulungkot at umiiyak ngayon. Hindi lamang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Ito ang dahilan sa COVID-19. Araw-araw nababalitaan natin na parami ang nagkakasakit at namamatay. Walang pinipiling matanda o bata. Nakakalungkot din isipin na hindi natin alam kung kailan kaya matatapos ito. Kailan kaya uli tayo makakalabas ng bahay at makakapasok sa paaralan. Mga bata, namimiss ninyo na ba ang teacher ninyo? Namimiss ninyo na ba ang mga classmate ninyo? Ako sigurado ako kay Chep. Namimiss niya na ang recess. Recess ang namimiss mo. Tunay nga nakakalungkot at nakakaiyak ang nangyayari sa atin ngayon. Pero sabi nga, message sa atin ng Millennial Catholics, huwag mong hayaang manatili ka sa kalungkutan. Kasi, huwag mong kalimutang may nagmamahal sa iyo. Ulitin nyo nga mga bata. Huwag mong kalimutan, may nagmamahal sa iyo. Sinong nagmamahal sa atin? Maliban sa ating mga magulang, kapatid at mga kaibigan, mayroong pang higit na nagmamahal sa atin. At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang mga misteryo ng hapis, ang pananalangin at pagpapawis ng dugo ng ating Panginoon sa halaman ng Getsemani. Isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanila, "Dito muna kayo't mananalangin ako sa dako roon." Mga bata, magtatanong si Teacher Elsa,
Saan nagpunta si Jesus at ang kanyang tatlong alagad? Pangalawa, ano ang dinasal ni Jesus habang nasa halamanan ng Getsemani? Mga bata, pagmasdan natin si Jesus sa halaman ng Getsemani. Siya ay taimtim na nanalangin. Kanino kaya siya nananalangin? Paano siya nananalangin? Laging nananalangin si Jesus sa kanyang Ama. Taimtim ang kanyang pananalangin dahil tuwing siya ay nananalangin, nakatuon ang kanyang buong isipan at buong pagkatao sa kanyang Ama. Sa kanyang pananalangin, lagi niyang inihiling ang tulong ng kanyang Ama at isinasangguni ang lahat niyang gagawin. Ibig ni Jesus na lagi niyang nasusunod ang kagustuhan ng kanyang Ama. Ito ang dasal niya. Hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Ang ating bang panalangin ay kagaya rin ng pananalangin ni Jesus? Lumapit tayo sa Kanya upang tayo Kanyang turuang manalangin ng taimtim. Ang paghahampas sa ating Panginoong Hesukristo na nakagapo sa haliging bato. Kinaumagahan, nagpulong ang mga punong saserdote at ang mga matatanda ng bayan kung paano maipapapatay si Jesus. Iginapos nila siya at dinala kay Gobernador Pilato. Mga bata, magtatanong uli si Teacher Elsa. Una, bakit nagpulong ang mga punong pare at mga pinuno ng bayan? Ano kaya ang kanilang binabala kay Jesus? Pangalawa, ano ang ginawa nila kay Jesus bago dalhin kay Pilato? Ang ating Panginoon Jesucristo ay pinaghahampas na nakagapo sa haliging bato. Sa kabila ng mga sakit na dulot ng paghahampas sa Kanya, hindi sumigaw o nagreklamo si Jesus. Hindi niya hiniling na tigilan ang lahat ng ginagawa ng mga kawal upang saktan siya. Bagkus, tahimik niyang tiniis ang lahat ng sakit dulot ng paghahagupit sa Kanya. Kapag tayo ay nasasaktan, ano ang ginagawa natin? Lumalaban. Hinihiling natin na tigilan na ang pananakit sa atin. Maaari sanang gawin ni Jesus ang isa sa dalawang yun upang tigilan ang sakit. Maaari ding gamitin ni Jesus ang kanyang kapangyarihan upang tigilan na ang pagpaparusa niya. Subalit, hindi niya ito ginawa. Sa halip, ang ating Panginoon Jesus ay nagtiis. Tiniis ng Panginoon ang lahat ng mga sakit para sa ating lahat, para sa ating kaligtasan. Ganun tayo kamahal ni Jesus. Inialay at inihandog ni Jesus ang sarili niyang katawan at buhay alang-alang sa ating kaligtasan. Ang pagpuputong ng koronang tinik sa ating Panginoong Hesukristo. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa palasyo ng gobernador at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Siya'y hinubaran nila at sinuotan ng isang balabal na matingkad na pula. Kumuha sila ng sangang matinik. Ginawa itong korona at ipinutong sa kanya. Pagkatapos, pinahawak sa kanyang kanang kamay ang isang tangkay ng tambo. Siya'y ininsulto nila, niluhod-luhuran at kinutya ng ganito, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo!" Siya'y pinagduduraan pa nila. Kinuha nila ang tambo at ito'y inihampas sa kanyang ulo.
Matapos kutyain, hinubad nila ang balabal at muling sinuotan ng sarili niyang damit. Pagkatapos, inilabas siya upang ipako sa krus. O mga bata, magtatanong uli si Teacher Elsa. Ano ang ginawa ng mga kawal kay Jesus? Anong ipinatong nila sa kanyang ulo? Pagkatapos ng madalaing paglilitis kay Jesus at pagagupit ng kanyang likod, at bago siya ipako sa krus, ano ang ginawa nila kay Jesus? Pinutungan ng korona ng tinik. Ang koronang tinik ay inilagay nila sa kanyang ulo, hindi lamang upang siya ay kanyang saktan, kundi upang kanila ring laitin. Ang koronang tinik ay simbolo ng kahiyan at sakit, sa halip sa isang tunay na korona na simbolo ng karangalan at kaluwalhatian. Kusang tiniis ni Jesus ang sakit, pangiinsulto at kahiyan. Bakit? Kasi mahal tayo ni Jesus. Sabi nga dyan, no? Jesus loves you. Mahal tayo ni Jesus. Matagal lang lumipas ang pagdurusa at sakit na idinulot ng koronang tinik. At ngayon ay nakaupo na si Jesus sa korona na suot ang koronang karapat-dapat para sa kanya. Hindi lang hari ng mga Hudyo, gaya ng pagkutya sa kanya ng mga sundalong Romano. Siya ngayon ay kinikilala na at pinararangalang bilang tunay na hari, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, hari ng buong mundo. Ang pagpapasa ng krus patungo sa bundok ng Kalbaryo. Inilabas siyang pasan ang kanyang krus papunta sa lugar na kung tawagi lugar ng bungo. Golgota sa wikang Hebreo. Pagdating doon, siya'y ipinako sa krus kasama ng dalawa pa. Isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Isinulat ni Pilato ang ganitong mga salita at ipinalagay sa krus. Si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Mga bata, magtatanong uli si Teacher Elsa. Ano ang pinapasan kay Jesus patungong Golgota? Ano ang nakalagay sa karatulang ginawa ni Pilato na inilagay sa krus ni Jesus? Buong pusong tinanggap ni Jesus ang mabigat na krus na papasanin niya mula sa palasyo ni Poncio Pilato patungong Kalbaryo. Kahit napakabigat para kay Jesus ang krus na ito, tinanggap pa rin niya ito ng may pagpapakumbaba at bilang pagsunod sa kalooban ng Ama. Sa halip na takasan ng krus, pinili ni Jesus na pasanin ito patungong Kalbaryo. Bakit ganun? Bakit hindi na lang iniligtas ni Kristo ang sangkatauhan sa ibang paraan? Hindi ba siya ang anak ng Diyos? Kaya niya sanang gamitin ang kanyang kapangyarihan bilang anak ng Diyos na iligtas ang sangkatauhan nang hindi nasasaktan at nagdurusa. Ang pag-ibig ni Jesus ay ang pag-ibig na handang mag-alay ng buhay para sa mga minamahal. Ipinamalas ni Jesus sa pamamagitan ng pagtanggap at pagpasa ng krus na tunay ng kanyang pagmamahal sa ating lahat. Tayo, paano kaya tayo nagmamahal katulad din ba ni Jesus?
ang pagkapako at pagkamatay sa krus ng ating mananakop. Nang magtatanghaling tapat na, hanggang sa 3 ng hapon, nagdilim sa buong lupain. Nawala ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, "Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu." At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Nang makita ng kapitan ng mga kawal ang nangyari, siya'y nagpuri sa Diyos na sinasabi, "Tunay ngang matuwid ang taong ito." Maraming tao ang nagkakatipon doon at nanonood. Nang makita nila ang mga nangyari, umuwi silang dinadagukan ang kanilang dibdib dahil sa lungkot. Nakatayo naman sa di kalayuan ang mga kasama ni Jesus, pati ang mga babaeng sumama sa kanya mula sa Galilea. Pinagmasdan nila ang mga pangyayaring ito. Mga bata, magtatanong uli si Teacher Elsa. Una, ano ang sinabi ni Jesus bago siya nalagutan ng hininga? Pangalawa, nang makita ng kapitan ng mga kawal ang nangyari kay Jesus, ano ang ginawa niya at sinabi? Alam ng Diyos na hindi natin kayang bayaran ang ating mga kasalanan. Kaya ipinadala ng Diyos si Jesus upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pag-aalay ng sarili sa buhay sa krus. Binayaran na ni Jesus ang ating utang sa Ama. Ang utang natin sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan ay binayaran na ng Diyos Anak. Iyan ang tunay na pag-ibig. Mahal na mahal tayo ni Jesus at binuwis ang kanyang buhay para sa atin. Pagkatapos ng mahabang oras ng pagtitiis ng kahirapan sa krus, si Jesus ay nalagutan ng hininga. Ang Panginoong Jesus ay namatay sa krus. Pagsapit ng 3 ng hapon, si Jesus ay pumanaw sa krus. Natapos na sa wakas ang kanyang paghihirap sa krus. Hinarap ni Jesus ang kanyang kamatayan ng buong pagpapakumbaba, pagsunod at pagmamahal. Lahat ng tao ay may sariling krus o problema ang dinadala, bata man o matanda. Ang pagnililay ng mga misteryo ng hapis ay isang paalala sa atin na sa atin ang mga paghihirap na dinaranas ng ating buhay. Hindi tayo nag-iisa. Kasama natin si Jesus. Kasama rin natin siyang nagdurusa. Iyon ay sapagkat mahal na mahal niya ang lahat ng tao, mabuti man o makasalanan. Tingnan niyo yung larawan na yan. Mga bata, inaanyayahan ko kayo na dasalin natin itong panalangin na ito. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sangdaigdigan. Ayan! Mga bata't kabataan, salamat sa inyong pakikinig sa ating katekesis. Hanggang sa muli, kita-kits tayo!